Mga nandito, mga waterproof. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po. Bati mo naman yung katabi mo. Masaya ako nandito ka. Kahit umuulan, nandito ka. Sige po, pwede na po tayong magsiupo lahat. Marami pong bakanting upuan. Ang iba po ay medyo may baha pa sa kanila. Huwag kayong mag-alala, yung bahang yun ay papalitan ni Lord ng rumaragasang pagpapala. Amen? Amen. Kamusta po kayong lahat? Payos ng payos. Payaman ng payaman. Padami ng padami ang J1 Marikina. J1 Culture. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm non-extreme. Pwede po ba natin palapakan si Jesus? Sabi mo sa atin, partner, makikinig ako. Huwag mo muna akong kakausapin. Sayang ang punta, nabasa pa ako kanina. Ano? So makinig po kayo mabuti. Yung iba yata po'y panggabi pa mamaya. Medyo maganda na po ang panahon, biyaya ni Lord. Okay? Praise God. Simulan na po natin ito. Ang title po na i-share ko po sa inyo ngayong hapon na ito ay A Man After God's Own Heart. Tapos na po ang preaching. A Man After God's Own Heart. Ito po ay nagsimula nang i-reject ang nakaupong hari na si Haring Saul at maghanap ang Diyos ng susunod na hari. 1 Samuel chapter 13 verse 14. Ngunit ngayon ay hindi na magpapatuloy ang iyong kaharian. Ang kausap po dito si Haring Saul. Ang Panginoon ay humanap na ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. Grabe. Kakaibang hinahanap ni Lord. Isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At itinalaga siya ng Panginoon upang maging pinuno sa kanyang bayan, sapagkat hindi mo tinupad ang iniutos ng Panginoon sa iyo. So ang Diyos po ay naghahanap ng kapalit ni King Saul at siya po ay nakatagpo. At ang natagpuan niya po ay bata pa. Si King Saul medyo may edad na, ang natagpuan niya bata pa. Talagang pagpapalitin na ay papalitan na talaga ni Lord. So, ibig sabihin, nagkaroon po ng pagpapalit ng hari. Acts chapter 13 verse 22. But God removed Saul and replaced him with David. Sabi niyo nga po, David. A man about whom God said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Kaganda po na itong David, a man after my own heart. Pag sinabi kayo yung pangalan mo ni Lord, ano kayo dudugtong sa pangalan? Testing nga. Jeff, a man after my own heart. Grabe. Meron pa, halimbawa, magbigay nga po kayo ng pangalan. Ano po yon? Dennis. Dennis, a man after my own heart. Ang gandang pakinggan, no? Pero pag halimbawa may sinabing pangalan, itong pangalan na ito, laging pahuli-huli. Naku po, parang iba yata yun, ano? O kaya itong pangalan na ito, ganyan-ganyan. Pero kakaiba po ang natagpuan ni Lord. Natagpuan niya si David. Bakit po tinawag na a man after my own heart? Kasunod na verse, kasunod na statement. He will do everything I want him to do. He will do everything I want him to do. Sinong kaya ito? Pag sinabi ni Lord ay sunod agad. Everything. Alam nyo, pag yung usapang everything, mahirap yan. Pag iwan mo na, oh Lord, wag, sayang naman. Nagkakasala ka dahil iwan mo na. Naku Lord, wag. So ibig sabihin, hindi ganun si David. Kung anong sabihin ni Lord, sunod agad. Sabi mo sa atin mo, sunod agad.
Sino dito pag may pinapaiwan si Lord, iniiwanan agad talaga? Yung supply na agad. Una pa lamang tayo, nagsisimula pa lang tayo. Pero alam niyo po, natagpuan niya si David. He will do everything I want him to do. Si David po ay, sa totoo lang, kung pag-aaralan niyo yung story ni David, siya po yung makasalanan din. Hindi po naghahanap ang Diyos ng perfect. Sa totoo lang, si David ay makasalanan. Ang totoo niyan, he committed serious sin. Inarrange niya po ang pagkamatay ni Uriah na asawa ni Bathsheba. Bakit? Upang mapunta sa kanya si Bathsheba. So ang ginawa ni David, kasi siya ay hari noon, inilagay niya sa unahan ng labanan si Uriah na asawa ni Bathsheba. Siyempre pag nasa unahan ng labanan, malamang-lamang unang mamamatay. Kaya inarrange doon, and then alam niyo nangyari? Gusto niyang mapunta sa kanya yung asawa ni Uriah na si Bathsheba. At yun na nga po ang nangyari. Napunta po sa kanya si Bathsheba, ginamit po ang kanyang kapangyarihan. Ginamit niya kapangyarihan para sa sariling interes. Ang tanong, paano nangyari na ang isang makasalanang si David ay tawagin na a man after God's own heart? Sino dito po may kasalanan? Yung medyo marami, lakas-lakas and amen. Sino dito maraming kasalanan? Okay, alam niyo po, qualified po kayong tawagin a man after God's own heart o a woman after God's own heart. Qualified ka. Kasi si David, makasalanan din. Pero tinawag na a man after God's own heart. So qualified ka. Okay, tuloy po tayo. Ito po ang pag-uusapan natin a man after God's own heart. Many people dream of becoming successful, rich, respected, or famous. But have you ever thought about what kind of person God is looking for? Sino po hinahanap ni Lord? God was looking for a man after His own heart. Yan po ang hinahanap ni Lord. At nakita niya ang ganitong uri ng puso kay David. Ito po ang good news ngayong araw na to. God is still looking for people with hearts like David's today. Naghahanap ang Diyos. Mukhang yung katabi mo na yata. Yan na yata yan. Mukhang mahal na mahal niyan si Lord. Ginagawa niya lahat ng sabihin ni Lord. Parang yan ang talagang hinahanap ng Diyos. At gagamitin ni Lord. Sabi niya, sa makasalanan po ako, huwag kang mag-alala. Si David makasalanan din. Ano? Parehas lang kayo. Parehas lang. So, simulan natin. Baka nga ikaw na hinahanap. Tingnan natin kung kayo ikaw na hinahanap. Yung sa mga mamaya pag-uusapan natin, tignan mo or checkan mo kung ikaw yon. Pag merong sablay, yun ngayon ang pag-uusapan nyo mamaya sa A-grouping. Para maging kamukha ka ni David. Nagsimula po ang story ng suguin ni Lord si Samuel sa tahanan ni Jesse para puntahan ang susunod na hari at kanyang i-anoint. I-anoint ng oil. Pagkarating sa bahay ni Jesse, 1 Samuel chapter 16 verse 6 to 7, nang sila'y dumating, siya'y tumingin kay Eliab. Si Eliab po ay anak ni Jesse. At sinabi sa sarili, tunay na ang hinirang ng Panginoon ay nasa harap niya. Nakita niya si Eliab. Verse 7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha. Mukhang pogi. Mukhang pogi. Sino ditong hindi masyadong pogi pa? Papapogiin pa lang ni Lord. Qualified ka pa ulit. Okay? Qualified ka pa. Tingnan, wag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig. Sapagkat itinakwil ko siya. So hindi siya pinili. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Grabe! Kaya mga girls, huwag tumingin sa itsura. Huwag masyadong maghanap ng pogi, iilan na kami. Ano? Huwag masyadong maghanap ng pogi. Tingnan ang puso. Tingnan ang puso. Ang Panginoon nga hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Ang Panginoon tumitingin sa puso. Si Samuel, nung nakita si Eliab, parang ito na pogi. Matangkad, tall, dark, and handsome. Pero sabi Lord, hindi yan. Hindi yan.
Sabi mo ulit sa katabi mo, qualified ka ulit. Qualified ka ulit. Ito na ang kasunod na verse. Alam niyo po, hindi pa pala yung kasunod na verse. Alam niyo po, Sosilia pang nauna. Isinunod pa sina Abinadab, hindi rin daw yun. Si Shama, hindi ulit yon. At 4 pang anak, pero hindi pa rin yon. Bali, 7 anak ang pinadaan kay Samuel, pero hindi sila ang pinili ng Diyos. 7. Pagdating ng 1 Samuel chapter 16 verse 11a, sinabi ni Samuel kay Jesse, narito bang lahat ng iyong mga anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, ngunit siya'y nag-aalaga ng mga tupa. Oh, di ba? Imagine, yung kasing 7 nasa bahay at talagang ready na, baka ako yung susunod na hari. Kita niyo si David nasaan? Nag-aalaga ng mga tupa. Ang pinipili ng Diyos may ginagawa. Hindi yung naka-steady sa bahay. Ang pinipili ng Diyos, mayroong puso at mayroong ginagawa. Kaya pagdating ng 1 Samuel chapter 16 verse 12 to 13, so Jesse sent for him. He was dark and handsome. Maitim daw si David at handsome. With beautiful eyes. Oh, grabe. Pag sabi ko ng beautiful eyes, sabi ng audience. With beautiful eyes. And the Lord said, this is the one, anoint him. Grabe. Kaya huwag niyo babasta-bastahin yung pag-anoint ng oil, ha? Dito sa church, minsan ko lang yung ginagawa, yung pag-anoint ng oil. Minsan lang yon, pero huwag niyong imimiss yun. Kasi hindi po yun simpleng gawain ng pag-anoint ng oil. Ano po? This is the one, anoint him. Verse 13. So as David stood there among his brothers, si David bunso, tapos nakapaligid yung mga kapatid na hindi pinili. Inanoint ng oil. Samuel took the flask of olive oil he had brought and anointed David with the oil. And the Spirit of the Lord came powerfully upon David for that day on. Then Samuel returned to Ramah. Grabe, nung inanoint po ng oil, bumaba ang matinding kapangyarihan ng Diyos kay David. Grabe ang ginawa ni Lord kay David. Bata pa lang, ito na ang susunod na hari. Kaya wag mo yung babasta-bastahin yung mga bata dito. Hindi nyo alam, yan na. Yan na. Ano po pastor ang yan na? Yan ang susunod. Yan ang susunod. Yan ang ating next generation. What a wonderful story. Amen po ba? Amen. Kakaiba ang pagpili ng Diyos. Saan nga tumitingin ng Diyos? Sa puso. Hindi sa itsura. Hindi sa tangkad. Hindi sa kinis ng mukha. Sa puso. Sa hirap ng mga examen ng puso. Tama ba? Pero si Lord, ina-examine ang puso mo. Alam niyo yung mga pumunta ngayon, kahit maulan, kitang-kita ni Lord ang puso niyo. Kitang-kita ni Lord ang puso niyo. Yung iba may baha pa pero tuloy lang. Yung iba nagtsinelas, lumusong sa baha, makapunta rin. Kitang-kita ni Lord ang puso niyo. Kaya humanda ka, pag gagamitin ka talaga matindi ni Lord. Okay. So pag-usapan po natin, qualities of a person after God's own heart. Ano ba yung ibig sabihin ng God's own heart? Ano bang qualities, ano specific qualities para matawag kang a person after God's own heart? Okay, 4 lang po ito. Number 1, loves God more than anything. Sabi ng isang sablay agad. Para mas mahal ko ang pera. Mas mahal ko siya. Alam nyo, yan ang una. Loves God more than anything. Mas mahal mo si God kaysa katabi mo? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, alam mo? Sige, sabihin mo. Hirap na hirap. Alam mo? Mas mahal ko si God kaysa sa'yo. Okay, mapapatunayan ko yan sa banda-banda riyan. Paano nyo po, pastor, mapapatunayan pag yung isa hindi na natin at ikaw'y patuloy pa din? Pero I pray na dire-diretso ka, pareho kayo. Amen? Kasi pag daw nawala yung nag-invite, mamaya wala na rin yung isa no? So ibig sabihin, nagpunta ka dahil doon sa kasama mo.
Pero sa pagkakataong ito, patunayan mo sa Diyos na nagpunta ka para kay Lord talaga. Amen? Pastor, meron bang ganyang puso si David? He loves God more than anything. Meron. Sabi niya sa Psalms 27 verse 4, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Imagine mo ang request ni Lord sa kanyang prayer, lahat ng araw ng kanyang buhay ay mamasdan daw si Lord. Kaya nung umaawit tayo kanina, dakila ka, O Diyos. Parang bang ang puso mo ay talaga, Lord, para na sa'yo. I pray na ibinibigay ko, Lord, ang buong buhay ko sa'yo. Bawat araw, bawat minuto, bawat segundo ng buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Sinong handang bigay sa Panginoon ng buhay niya? Amen, dapat lang. Dapat lang. David's greatest desire was not power or wealth. It was God Himself. Si Lord lang. Even as king, even nung hari na si David, may position siya, may kapangyarihan, may kayamanan, may kaharian, but he longed to worship God alone. Si Lord lang. Si David ay parang isang bata na umuwi sa bahay galing school, na sa halip na laruan, cellphone, iPad, or TV ang unahin, he is excited to see his father. Sino dito mga bata, pag uwi mo nung una mong kinukuha, alam ko na, kama, nakahiga, atau cellphone. Diba? Laptop. O may nagsasalita dito sa gilid. Pero iba, pag uwi ni David, ang gusto niyang makita ang kanyang tatay. This is how David felt toward God. Tanungin natin ang ating sarili, si Lord ba talaga nag-occupy sa ating puso? Yes, Pastor, si Lord talaga. Is God your first love? Totoo? Di nga. Mamaya-maya, titignan natin kung talagang si Lord ang first love. Kasi ang heart ni David ay ganito. He loves God more than anything. Sige, pag-usapan natin yung he loves God more than anything. Makibalik yung number 1. Yan. Pastor, ano yung more than anything? Dahil kung siya talaga, at wala pa yung anything, at may God ka, dapat okay ka. Anong ibig sabihin, Pastor? Kahit wala pa yung pinagpe-pray mo, ikaw ba'y okay kahit wala pa? Dahil may Diyos ka, dapat you are complete. Hindi porket wala pang ipinagpe-pray mo or pinananampalatayanan mo, ikaw ay kompleto kahit wala yon kasi si Lord ay nasa puso mo. Amen? Dahil kung siya talaga, kahit wala pa yung anything at may God, okay na. Minsan napapatunayan natin yan sa pamamagitan ng isang bagay na hinihingi pero di pa binibigay. Ang kagustuhan mo ba sa isang bagay, sa anything na yon, ay mataas pa sa pag-ibig mo sa Diyos? Baka yung nagpapalungkot na sa'yo. Baka yung bagay na nire-request mo, Lord, na edad na ako, wala pa. Wala pa yung dawan. Yung iba'y nakadato na. Wala pa siya. Anong gagawin mo? Malulungkot ka ba? The more na nalungkot ka, ibig lang sabihin, hindi pa si God ang nag-occupy sa puso mo. Lord, I pray trabaho naman. Hu. May day ka pa. O may ano ka pa. Kung talaga si Lord ang nagpupuno sa'yo, He's more than anything. Hindi ka kayang palumputin ng mga bagay na hinihiling at hinihingi mo. Amen? Ganyan po si David. Kahit siya'y nasa bukid pa lang, kahit favorite siya ng marami, kita mo naman, nung pumunta sa bahay ni Jesse. Sinong iniharap ni Jesse? Si Eliab at yung kanyang mga anak. Nasaan si David? Nasa pastulan, tinawag ha? Hindi tinawag. Bakit? Hindi niya ine-expect na yon. Hindi nakita na pwedeng yung anak niyang isa pa. Kaya kung meron dito sa lugar na to, at nararamdaman mong parang hindi ka favorite, huwag kang mag-alala. Hindi tumitingin ang Diyos sa tingin ng tao.
Tandaan mo, ikaw ang favorite ni Lord. Amen? Ikaw ang favorite ni Lord. Basta may ginagawa ka na para sa Kanya, humanda ka. Ano pa? Dapat kahit wala pang isang bagay na yan, dapat masaya ka sa Panginoon. You are satisfied. Ikaw ay kompleto, ikaw ay puno, walang kulang sa'yo, basta nasa iyo si Lord. Amen? At kung may idagdag pa, pandagdag na lang yon. I-enjoy mo kung ano may bigay. Kung hindi ibigay, okay lang. Why? Because God is your God. He is your everything. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Another thing para matest that you love God more than anything. Handa na po kayo? Okay. Ipinagpapalit mo ba ang Diyos? Oh, iba na yon. Ipinagpapalit mo ba si Lord? Dahil kung may inuuna kang iba, may ipinapriority ang iba, ang tindi naman ng kapangyarihan ng ipinampapalit na yan. Di ba? Kasi kung sasabihin mo, Lord, mahal kita. Sabi ni Lord, oh, ba't nauna siya? Lord, ikaw ang pumupuno sa akin. Eh, ba't nasa boss ka? Ba't na kay boss ka? Lord, ikaw lahat. Eh, bakit nung umiyak ka sa church, iyak na iyak ka sa akin? Yes. Pero nung nawala siya, mas iyak na iyak ka. 3 araw nga. Yun nga iba, 1 taon na. Makatindi naman ang kapangyarihan ng isang iyon na pinampapalit mo kay Lord. Kakaiba si David. Kahit na hindi siya piliin ng iba, alam niya sa sarili niyang siya'y puno. Kasi si Lord ang lahat sa kanya. Kakaibang puso. Kaya ang challenge sa puso, love God more than anything. Kaya simula ngayon, hindi ka kayang palungkutin o panghinayangin ng anumang bagay dahil Diyos ang pumupuno sa puso mo. Baka naman kakalungkot, Pastor, bakit? May baha. Sinong nalulungkot at may baha? Sino nalulungkot at malakas ang ulan? Alam nyo, depende sa perspective. Ano? Halimbawa, may malakas ang ulan. Kakalungkot naman ay... Kaya yung mga sinasabi, bad weather daw, bad weather. So, pag maaraw, good weather. Pag maulan, bad weather. Para sisi pa yung weather, ano? Pero kung isipin mo, ang ulan ay pagpapala sa dam, kasi tuyo na ngayon, pinupuno na. Mayroon tayong supply ng tubig. Thank you, Lord. Eh, yung magsasaka, walang ulan. Eh, nung umulan, tuwan-tuwa siya nung naulan. Bakit? Nadidiligan lahat ng pananim niya. Pero sa atin, depende sa perspective. Kaya ano man ang nangyayari sa paligid mo, God is still good. At hindi na mababago yun. Amen? Amen. Ito ang unang katangian ng puso na meron si David. He loves God more than anything. Kaya simula ngayon, I pray na mahal mo si Lord, siya ang number 1. At kung may number 2, malayo ang number 2. Amen? Number 1 si Lord. He is more than anything. Amen? Sabi mo sa akin, partner, huwag mo siyang ipagpapalit. At walang papalit sa kanya. Amen? Sige. Mamaya susubukan natin yan. Yung laging magkakatabi, maghiwa-hiwalay muna kayo. Okay, number 2. Trust God in every situations. Ganyan ang puso ni David. Grabeng magtiwala sa lahat ng sitwasyon ng buhay kay Lord. Mapapatunayan natin yan sa nangyaring labanan nila ni Goliath. Sino alam yung story? Tama po kayo, kinain ng balyena. Ibang story ata yan, ibang story yan. Ano po, nagkaroon ng labanan. Sa totoo lang, hindi talaga labanan ni David at Goliath yon. Kasi nung una, sinugo lang si David at may dadalhin sa kanyang mga kapatid. Ito naman yung mga kapatid niyang mga sundalo at mga lalaban ay hindi naman lumalaban at mga takot, mga duwag. Napadaan lang siya doon. Yan si David, napadaan lang. Hindi talaga siya ang ilalaban. Nagkataon na hinahamon ni Goliath ang Diyos niya na trigger. Sino yan? Sino yan? Hindi tuling iyan. Talagang bata pa si David, ha? Bata pa yan. Bata pa. Sino yan? Pag sinabing hindi tuli sa Bible, it means wala silang covenant kay Lord.
Okay? Hindi Diyos nila ang Panginoon. Okay? Hinamon. Walang lumalaban. Kaya pagdating sa 1 Samuel chapter 17 verse 45, pagkatapos ay sinabi ni David sa Filisteo, kay Goliath, lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Grabe, napakatabang. Bata pa lang ha. Bata pa lang yon. David faced Goliath with confidence, not in himself, but in God. Grabe po ang courage niyang lumaban kahit bata pa lang siya. At alam niyo po, akala kasi ni Goliath ang labanan, malapitan. Nagkakamali siya, matalino si David. Ba't ako lalapit siya? Kalaki mo. Di malayuan. Kaya gumamit po siya ng tirador. No? Sa panahon natin siguro paltik or ano ba dito? Tirador, paltik? Tirador. Sa amin kasi paltik sa Batangas. Grabe. At siya po yung nanalo. Biyaya po ni Lord. Sabi naman, napatay po gamit ang tirador, no? Ang nakapatay po ay sword. Yung sword. Okay? Tumumba lang, tapos ginamitan ng sword. At nung nanalo si David, everyone praised David. Tuwang-tuwa yung mga taga-Israel. Nung una, takot-takot. Nung nanalo na, saka, woo! Nag-celebrate. Nung una, mga duwag. Nung may nanalo na, tuwang-tuwa. Ang dami nang may kakilala kay David. Para din yatang ganun yung mga huwag na nga yung example na yan. Mali yung example. Pinigilan ko na ha. Okay. At nung nanalo si David, everyone praised David. Yet he knew that the victory belonged to God. Hindi niya inangkin. Si Lord pa rin ang may dahilan kung bakit siya nagtagumpay. Kaya sabi ni David, Psalm 115 verse 1, not to us, O Lord, not to us, but to your name goes all the glory for your unfailing love and faithfulness. Sino ang magsasabi nito? Kakaibang puso ni David. Pag tayo nagtatagumpay na sinasabi natin, ako ito. Popost mo pa. First honor. Picture pa, post pa. Pero sino magsasabi? All glory belongs to God. Not me, but God alone. Amen. Kakaibang puso, hindi niya kinukuha ang credit. Alam niya ang lahat ng meron siya'y biyaya lang. Kaya sabi mo ulit sa katabi partner, kung magtagumpay ka man, ano man ang marating mo, lahat ay biyaya lang ni Lord. Not to us. Pero kay Lord lahat. Sino kaya ang ganitong puso? Hindi kinukuha ang credit. Sige. Marami po nag-aasam ng microphone po sa totoo lang. Pastor, ba't po wala tayong mga testimony portion? Minsan nga ako'y napapaisip, gusto ko rin naman talaga. Pero baka iba nang maitaas. Mahirap na. Baka sa halip na sila na maitaas yung nagtetestify. Alam nyo po, ako? Ay naku po, yan na. Yan na, nagsisimula na. I-check ang puso. I-check. Not to us. Hindi dahil sa atin. Amen? Hindi natin kinukuha ang glory na narapat sa Kanya. And whatever trials na dumating, hindi ka manatakot dahil nagtitiwala ka na makakaya mo dahil kasama mo si Lord. Ganyan po ang pinakita ni David. Alam niyang wala siyang kagawa-gawa noon. Pero dahil kasama niya si Lord, kaya-kaya, biyaya ni Lord. Matindi ang backup niya. Ano pa makikita natin sa puso ni David? Alam natin, everyone, may pine-face tayong giants ng buhay. Merong iba nag-face ng mayroon silang sakit sa katawan, may karamdaman. Yung iba, financial problems. Yung iba, family conflicts. Yung iba, takot. Yung iba, discouragements. Yung iba, may problem inside. But always remember, every giant may look bigger than you, but no giant will ever be greater than your God. Mukhang malaki sa tingin mo yung pinagdadaanan mo yan. Mukhang talagang malaki. Kaya pinanghihina ka niyan, mukhang malaki. Pero huwag kang mag-alala. Kung yung pinagdadaanan mo ay siguro magbigay kayo ng malaki. Sige, barko na lang, barko. Kung ang pinagdadaanan mo ay sinlaki ng barko, huwag kang mag-alala. Ang Diyos mo ay sinlaki ng karagatan. Okay na yon.
Amen? Kayang-kaya na ni Lord yan. Basta kasama mo siya. Kaya kapag humaharap sa mga giants ng buhay in every situation, huwag ka matakot. Trust in Him. Mas malaki pa din ang Diyos mo. Kaya, ang ganda ng mga words ni David. Psalms 56 verse 3. But when I am afraid, I will put my trust in you. Sa iyo mga natatakot ha, Lord, first floor na yung baha. Second floor na. Alam niyo, nagpunta po kami sa Nabotas eh. Medyo nakakatakot. Alam niyo po kung bakit? Yung poste merong 3 feet, 4 feet, 6 feet, 7 feet. Eh kami po yung nakakotse. Pagpunta po namin na Nabotas, sabi ko, Lord. Pero sabi ni David, when I am afraid, I will put my trust in you. Hindi naman po kami binahan ng 6 feet. Nakauwi naman po kami dito sa biyaya ng Lord. Kaya sa lahat na natatakot, ito po ang puso ni David. Ibinibigay niya kay Lord lahat. Amen? Kaya huwag matakot sa mga giants ng buhay. Kung umaharap sa matitinding pagsubok, kasama mo si Lord. Sabihin muli sa katabi mo, kasama mo si Lord. Number 3, obey God's will. Ito maganda to. Dito ako talaga magpo-focus. Sumusunod siya kung anong nais ng Diyos sa buhay niya. Acts 13 verse 22. Kaya sabi ko kanina, sabi niya, He will do everything I want Him to do. Yan po ang sinasabi ni Lord. Ginagawa ni David ang lahat ng gusto ng Diyos para sa kanya. David desired to obey God's command. Sumusunod siya talaga. He was not selective. Hindi siya namimili na susundin. Hindi siya pumipili. Kapag okay sa kanya, okay Lord. Pag hindi okay, ay huwag naman yan Lord. Attend ka na every Sunday. Yes, Lord. Mag-tithe ka. Huwag yak. Magpakanta ka. Yes, Lord. May tatanim ang instrument. Ay, huwag naman ako dyan. Namimili. Hindi ganun si David. Si David kung anong utos, sunod. Okay sa kanya o hindi okay sa kanya, basta sinabi ni Lord, susunod siya. He wanted God's will above his own. Mas sumusunod siya kay Lord kaysa gusto niya. Sino kaya yon? Ang gusto ni Lord na masusunod, hindi yung gusto mo. Lord, gusto ko mag-abroad, abroad. Na nagpipili ng ganyan. Nakailan try ka na, hindi naman napapunta sa abroad. Para na lang sinasabi ni Lord, ang anak mo, ito yung matigas sa ulo. Wag, hindi nga, doon ang plano ko sa iyo. Hello? Sino diyang pilit ng pilit? Pwede bang ako na lang? Sige na. Nagmamakaawa ka na sa tao, pwede ba? Hindi nga yun ang pinili ni Lord sa iyo. Merong inihandaan Diyos sa iyo na perfect para sa iyo. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa Kanya. At papayag ka bang sabihan ka pagdating ng panahon, di ba, pinilit mo lang naman ako? Ang saklap, ang sakit. Hindi namimili si David ng susundin. He wanted God's will above his own. Mas sumusunod siya sa Diyos kaysa sa gusto niya. Ito ang linyahan ng mga mighty God na mga nakilala ko. Ito gusto malaman. Yung mga mighty God na nakilala ko sa aking journey sa pagiging Christian. Ito yung mga linyahan na parang paulit-ulit na naririnig ko sa kanila, yung mga gagaling na preacher, may mga napagtagumpay ng mga ministries. Ang gaganda naman sinasabi. Pero ito yung pinaka-common. Sino gusto malaman? Isang McDo lang. Hindi, joke lang. Dahil naka-attend kayo habang kahit naulan, para sa inyo to. Sabi ng mga mighty man na nakilala ko, sabi nila, Lord, kahit ano, kahit saan, basta kasama ka. Grabe. Sino? Sino kaya magsabi niyan? Amen. Sa Mindanao ka. Oh, Lord, huwag naman doon. Lord, kahit saan, huwag naman doon. Ba't ka sa Mindanao? Kala ko may Lord kahit ano, kahit saan, basta kasama ka. Sabi ni Lord, anak, magpasakop ka dyan. Marami ka ba natutunan? Ala, gusto ko yung leader ko. Ako ng head. Sabi ngayon, magpasakop ka. Diba? May mga bagay na parang ayaw mo, pero ang gusto ni Lord, doon ka muna.
Napakarami pong utos ni Lord sa Bible. Napakadami. Marami kayong maririnig sa preacher, pero wag mong kakalimutan. Obedience is not merely hearing God's word. Hindi pa yun ang obedience. It is doing it. Pag may narinig kang word, hindi pa yun ang obedience. Ang obedience, pag ginawa mo na ang narinig mong word. Yun ang obedience, ha? James chapter 1 verse 22. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Gawin mo kung anong sinabi. Sino dito, pag may mga verse na ka nababasa, minsan tinatamaan ka? Yung medyo sapol na sapol. Pero minsan, yung parang binabaliwala mo, hindi naman siguro. Hindi naman ako yun. Baka yung kapitbahay namin. Sa totoo lang, tinatamaan ka naman talaga. Paulit-ulit, right? Buhay na buhay sa'yo yung word. Alam mo, kung buhay na buhay sa'yo yung word, sumunod ka na. Si David, nung sinabihan siya, sunod agad. Sunod agad. Huwag nang patagalin pa. Tinetest na ang puso. At huwag niyong babasta-bastahin ito. Tinitingnan ni Lord ang puso kung tunay na sumusunod talaga. Ito ang dahilan kung bakit kailangan magpalit ng hari. Bakit kailangan palitan si King Saul? Gayong ipapalit ay bata pa. Pero gusto ng palitan ni Lord. Bakit? Balik sa verse. 1 Samuel chapter 13 verse 14. Wala. 1 Samuel chapter 13 verse 14. Ayan. Bakit papalitan? Sapagkat hindi mo tinupad ang iniutos ng Panginoon sa iyo. Grabe! Kaya huwag yung babasta-bastahin ng pagsunod. Mahalaga sa Diyos yan. Yung pag-obey, napakahalaga kay Lord yan. Hindi na sumusunod sa inuutos ng Diyos ang nakaupong hari na si Haring Saul, kaya papalitan na. Kaya kung ikaw ay nag-o-obey ngayon, at may sumablay na leader, huwag ka mag-alala. Baka ikaw na ang kapalit. Kasi nasunod ikaw. Hindi na sumusunod sa utos, ay siya. Huwag ka nang gumante. Na kay Lord ang paghihigante. Si Lord nang gagawa ng paraan. Pastor, paano nyo po papatunayan na si David ay nag-o-obey kay Lord? Sige, bigyan ko kayo ng sample, ha. Dito talaga ako na-hit sa part na to. Kung bakit naging a man after God's own heart si David. Bakit po, paano nyo po papatunayan na si David ay nag-obey na matindi kay Lord? Ito yan. Dahil alam ni Haring Saul na si David ang susunod na hari, ano po kaya ang gagawin ni Haring Saul kay David? Sa palagay nyo lamang. Halimbawa, may bata pa. Ito ang susunod na hari, nakilala ni King Saul. Ano gagawin mo dito sa batang to? Ay, wait lang. Yan ang susunod na hari? Bakit hindi yung anak ko? Ba't yan? Alam nyo, ang ginawa ni Haring Saul, tinangkang patayin yung susunod na hari. At ilang beses gustong ipapatay ng hari si David. Iisa-isahin ko lang sa mabilis na paraan. Tinangkang sibatin ng hari siya. Inutusan ni King Saul ang kanyang mga lingkod na patayin si David. At isa sa lingkod na gustong na inutusan ay yung kanyang anak na si Jonathan na best friend ni David. Grabe ang story, no? Imagine, ano pa? Pinapuntahan sa mga tauhan upang dakipin. Pagkadakip, papatayin. Hinabol pa ng hari ni King Saul si David para patayin. Nung nagkaroon po ng pagkakataon or tagpo na pwede na rin patayin ni David yung king. Siyempre, pag pinatay ni David yon, ako na ang susunod na hari. Pero hindi ginawa yun ni David. At naulit pa yung habulan. Grabe yung mga eksena ng pagpatay. Sino ditong nahabol ng taga daw dito sa Marikina? May dalang kitak daw po. Ganyan po ang nangyari. Pwedeng gumanti si David. Kasi gusto siya ipapatay ng hari. Pero wala ito sa puso niya. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang puso. Inudyukan pa siya ni Abisai. Si Abisai talagang yan. Kasama niya po yun sa army. Sabi ni Abisai, isa sa kasamahan niya, na kung papayagan na siya ang pumatay kay Haring Saul. 1 Samuel 26 verse 8. Tingnan niyo po to. Nang magkagayon sinabi ni Abisai, kaya huwag kayong magpapangalan ng ganyan, ha?
Abishai. Kay David, ibinigay ng Diyos ang iyong kaaway sa iyong kamay sa araw na ito. Ngayon, hayaan mong tuhugin ko siya ng sibat sa lupa sa isang saksak at hindi ko siya uulusin ng 2 ulit. Ibig sabihin ng uulusin ng 2 ulit. Ibig sabihin na sa isang saksak pala sure na patay na. Grabe si Abishai. Pero tingnan niyo ang puso ni David. Anong gagawin niyo pag may tangang pumatay sa inyo? Sige nga, kung kayo nasa katayuan ni David, ilang beses kayong pinagtangkang patayin? Ay, maghahanda na ako. Magre-ready na ako. Gaganti na ako. Ayun ba namang ilang beses na? Sobra na yan. Pero alam niyo, grabe si David. 1 Samuel 26 verse 9. Ito ang note niyo. Ngunit sinabi ni David kay Abishai, huwag mo siyang patayin. Exclamation point. Sige, medyo may galit. Huwag mo siyang patayin. Exclamation point. Ano sabi dyan? Sapagkat sino maglalapat ng kanyang kamay na hindi magkakasala laban sa binuhusan ng langis ng Panginoon. What a heart! What a heart! What a heart! Alam niyo, sinabi rin niya yun nung una pa. Sabi ko, confirm ko lang kung dyan niya lang sinabi. Pero sinabi niya pala nung una pa yan. Sa 1 Samuel chapter 24 verse 6, the Lord knows, sige pakita nga, the Lord knows I should not have done that to my Lord the King. He said to his men, the Lord forbid that I should do this to my Lord the King and attack the Lord's anointed one, for the Lord himself has chosen him. Grabe ang puso ni David. Hindi ko yan papatayin kasi inanoint siya ni Lord bilang hari. Yes, inanoint ako, nasusunod na hari. Pero dahil siya nakaupo, wala akong karapatan. Siya nakaupo eh. Wala akong karapatan. Siya nakaupong hari, igalang siya dahil Diyos ang naglagay sa kanya doon. Igalang natin ang desisyon ng Diyos. Kahit patayin ka na, igalang natin si Lord ang naglagay doon. Grabe yung puso ni David, no? Sino ito magsasabi? Yung pinakamatindi mong kaaway, mahalin ko yan! Yan ay itinalaga ng Diyos para maging kaaway ko. Sino kaya? Yung lalo yung pag nakita mo pala, medyo mainit ng dugo mo. Inilagay ng Diyos yan sa akin para talaga pag initin ng dugo ko, para sobra ko yung mahalin. I love you so much. Sino? Sino magsasabi ng ganyang katindi, yung pinakamatindi mong kaaway at sasabihin mo, nilagay ka ni Lord dyan sa posisyong yan para patunayan ang puso mong dalisay. Di ba? Grabe yan! Yung pinakakaaway mo, yung gusto pumatay sa'yo, pinakakagalit mo, pinakapinagtaniman mo na sama na loob, hindi mo siya susumpay, hindi mo siya papatayin. Kundi, mamahalin mo yan kasi inilagay yan ni Lord sa buhay. Hindi ka niya hayaang magkasala dahil dyan. Grabing puso meron si David. Hindi dahil kay King Saul mismo, dahil Diyos ang nagbigay ng posisyon kay King Saul. At iginagalang ni David, yon kahit nagkakamali na yung taong yon. Kaya pagdating ng 1 Samuel 26 verse 10, ito na, the highlight verse. At sinabi ni David, buhay ang Panginoon. Ang Panginoon ang papatay sa kanya o darating ang kanyang araw upang mamatay o siya'y lulusong sa labanan at mapapahamak. Hindi inilagay ni David sa kanyang kamay ang pagpatay. Ang sabi niya, buhay si Lord. Merong naninira sa'yo? Sabi mo lang, buhay si Lord. Buhay ang Panginoon. Merong galit na galit sa'yo? Buhay ang Panginoon. May nagkikichismis sa'yo, naninira sa'yo, kung sasabihin lang, nakapagano'n ganyan, ano sinasabi sa'yo, sabihin mo, buhay ang Panginoon. May ginagawa si Lord. Buhay si Lord. Ipinagkatiwala niya ang buong buo kay Lord ang sitwasyon niya. Grabing heart meron ng isang David. Talagang a man after God's own heart. David chose to honor God rather than take revenge. Ano man ang haring si Saul sa buhay mo,
o anumang ang mga haring Saul sa buhay mo na hinahabol ka para patayin, palungkutin, panghinayangin, galitin, o kung ano man, sasabihin mo lang, buhay ang Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord. Kaya kung may mga haring Saul, yun talagang ultimate. Pag sinabing hari, pinaka. Yung pinaka sa pinaka. Pinaka nagpapainit ang ulo mo, pinaka kaaway mo, pinaka galit sa'yo, naninira, kung ano nung pinopost, hindi naman tunay. Ano sasabihin mo? Komentan mo, buhay ang Panginoon. Huwag mo naman dudugtungan ha, ang Panginoon ang papatay. Wag mo dudugtungan, pausap na. Hanggang doon lang sa coma, please. Hanggang doon lang sa coma. Okay? Lagi mong buhay ang Panginoon. Si Lord ang bahala sa taong yan. Amen. Si Lord, buhay ang Panginoon. Mga magandang post natin mamaya. No? Meron ba dyan naka-highlight buhay ang Panginoon? Wala? Okay. Mamaya, nariyan na mamaya. Kaya kung may mga abisay, sino nga si abisay? Yung mga paamboy. Sinisiraan ka niya, ganyan mo. Abisay. Sige, patay mo yan, okay. Gumanti ka, yan man ang una eh. Sino mga abisay dyan? Wala na sa JA1. Yung mga nagpupush pa na magkasala yung iba. Kung may mga abisay dyan na bubulong-bulong, huwag mong pakinggan, huwag mong pansinin. Sabihin mo na lang, buhay ang Panginoon. Buhay ang Panginoon. Si Lord ang bahala. Amen? Si Lord ang bahala. Sasabihin mo pa, bakit kaya ang init ng ulo ng taong ito sa akin? Bakit kaya ganito ang boss ko sa akin? Bakit ganito ang mga kasama ko dito? Huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Dami-dami pwedeng itanim, sama pa ng loob. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Sabihin mo lang, buhay ang Panginoon. Ba't ka naka-smile? Inorm ka na. Sinampal ka na left and right. Ba't hindi ka nagsasalita? Ba't hindi ka gumaganti? Buhay ang Panginoon. Sino kaya yan? Sabi nung isang, wala pa po ako sa kalingkingan ni David. Wala pa. Kasi grabe, pinapapatay na tapos hindi gagaganti. Iba si David. Kasi inanoint yun ni Lord eh. Alam ka namang, gantihan ko yan. Para ko na rin sinabi, nagkamali si Lord sa pagpili doon. Diba? What a heart. What a heart. And lastly, repent humbly and quickly. Oh. Ang paghingi pala ng sorry ay quickly. Yes. David committed terrible sins. Adultery, murder, deception. Yet, when confronted by the prophet Nathan, si prophet Nathan na nagpamukha kay David na siya yung nagkasala. Alam mo, sabi ni Nathan, ikaw ang taong yon. Ibig sabihin, siya yung nagkasala, ikaw naglagay para mamatay yung taong yon dahil sa sarili mong kagustuhan. Alam mo, pag sabi ni Nathan nun, 2 Samuel chapter 12 verse 13, ito agad ang sabi ni David. Then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you and you won't die for this sin. I have sinned against the Lord. Totoong nagpapatawad ang Panginoon ha, pero hindi natin maaalis sa katotohanan na may consequences ang sin. Meron. Pinatawad na po si David po May consequences ang sin. Kaya kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan ngayon, at akala mo ako na may Christian, ako na may nagkakasala, ganyan, hindi mo ramdam ang punishment, hindi mo ramdam na may balik yung sin na ginagawa mo, huwag ka makampante, dahil ang kasalanan ay may consequences. Anong consequences kay David? Ang anak ni David na nagmula sa pakikiapid ay namatay. Ano pa? Nagkaroon ng violence and conflict sa pamilya niya. Meron din kaguluhan, nagkaroon din siya ng personal sufferings. Napakatindi po ng kanyang pinagdaanan personally. At ito ay nagsilbing matinding aral sa kanya.
Sa lahat na nangyari, si David ay marunong bumalik sa Panginoon. Yun ang gusto ko naman kay David. Nung sinabi niyang, I have sinned against the Lord, si David ay bumalik sa Panginoon. Kaya po may ginagawa tayong kasalanan, kailangan humingi ng tawad humbly and quickly. Mabilis. Nagpapakumbaba. At marunong bumalik kay Lord. Tandaan, God is not looking for people who never fail. He is looking for people who return to Him. Kung marunong kang bumalik sa Kanya, ikaw na nga ang hinahanap ng Diyos. Ikaw na nga. Kaya anong prayer ni David? After niyang magkasala, hinanap ko talaga yung prayer ni David after niyang magkasala. Yung parang, siyempre, sinabi ni, ikaw may kasalanan, ganyan. Ginawa mo to, ginamit mo kapangyarihan mo para mapatay yun. Siyempre, humingi ng tawad si David, no? Ano kaya yung prayer ni David sa gitna ng kanyang pinagdaanan? Psalms 51 verse 10. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na spirito sa loob ko. Parang mas maganda sa English. Sige, English version. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Grabe! Lord, create in me a pure heart. Sino na nag-pray na ng ganito nung humingi ng tawad? Ang gusto mo, Lord, create in me a pure heart. Hindi linisin eh. Mag-create, gumawa. Galing sa wala ay gumawa ang Panginoon ng pure heart na nagmumula sa iyo. Kaya mamaya po, ito po ang gagawin natin. Kung gusto nating matawag na a man or a woman after God's own heart, kailangan po nating magpa-create kay Lord ng pusong puro. A pure heart, walang bahid karumihan, malinis ang intensyon, walang sama ng loob, at wala kahit anumang dungis ng kasalanan sa ating mga puso. Sinong gusto yon? Amen. In conclusion, what made David different? Ano ang pagkakaiba ni David sa iba? Hindi dahil siya ay hindi nagkasala si David, but because he loved God deeply, he trusted God completely, he obeyed God sincerely, he repented genuinely, and he glorified God continually. Ito po ang matinding ginawa ni David. That is why God called him a man after my own heart. Ang tanong, gusto mo bang mapili ni Lord? Gusto mo bang gamitin ng Diyos sa isang malaking responsibilidad? Kailangan ayos ang tayo ng puso. Kaya kung meron pa inside your heart na hindi pa ayos, today, God will gonna purify your heart. Sa totoo lang, sarap maglingkod kay Lord ng pure. Yung walang sumasagi sa isip at puso mo. At kung meron man doon sa 5 kong nabanggit or 4 kong nabanggit, na parang tingin mo, hindi pa ganon. Hindi ka pa ganon. Pakita nga yung number 1. Baka dito ka pa merong problema. Yung loving God more than anything. Pag yan, hingin mo sa Panginoon na magkaroon ka ng pure heart. Mag-create si Lord ng pure heart. Tungkol dyan na si Lord talaga ang una, tigit sa lahat. Yung number 2, baka may problema ka pa sa pagtitiwala kay Lord in every situations. Diyan ka. Kakausapin ni Lord. Number 3, obey God's will. Baka dito ka pa sumasablay. May sinasabi na si Lord, di mo pa sinusunod. Or lastly, number 4, repent humbly and quickly. Baka meron pang tinatagong kasalanan. Kaya sa oras na to, sisiyasatin ng Diyos ang puso mo. Pwede ba sa pagkakataon ito, huwag ka muna tatayo. Sige, maupo ka lang. Close your eyes, bow down your heads. Sisiyasatin ng Diyos ang puso mo ngayon. Because si God gusto niya
Yung mga taong sasamba sa Kanya may pure heart, and God will create a pure heart in you. Kung may maling motibo, kung merong naitanim noon na hanggang ngayon ay may puso ng pagrereklamo, may puso na parang kulang, may puso na parang may sama ng loob, may puso na may karumihan, puso na may kasalanan. Today, magpapasiyasa tayo kay Lord. Sisiyasatin ni Lord ang kalaliman ng iyong puso sa oras na to. And by His blood, lilinisin niya yan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Close your eyes. Sa pagkakataong ito, hawakan mo ang iyong puso at humanda ka sa matinding gagawin ng Diyos dyan. Sa pagkakataong ito, if you want God to create a pure heart today, I challenge you, if you're willing to surrender everything to God, na sinasabing, Lord, you are more than anything. Ikaw ang pumupuno sa akin. Lord, ang buong pagtitiwala ko sa iyo. Lord, susunod na ako. Lord, lahat ng kasalanan ko'y binibigay ko na sa iyo, Panginoon. Lahat ng ready na magpa-create ng pure heart kay Lord ngayon at i-purify ang puso niya. I challenge you today. Tumayo ka sa pagkakataong ito. Come on, purify God. Kung meron pang hindi napapatawad, patawarin mo na. Kung meron pang kasalanan na dapat aminin, aminin mo na. Kung meron pang utos na hindi sinusunod, sumunod ka na. Right now, in the mighty name of Jesus, I declare holiness. Holy. Pabanal ng pabanal. Panginoon ngayon, nililinis ka ni Lord ngayon, tumanda ka, purify, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart. I
At sa pagkakataong ito, kakaibang sumamba ang may malinis na puso. Kaya kung meron pang kailangang ihingi ng tawad sa Panginoon, come on, lapit kay Lord. Humingi ng tawad sa lahat ng karumihan, sa maling iniisip. Come on, church. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, patawarin niyo po ako. Lord, patawarin niyo po ako. Sige, sabihin mo lahat sa Panginoon. Kasi may matinding paglilinis ang Panginoon sa oras na to. Kasi gusto niya sa kanyang mga anak ay sumasamba ng malinis. Walang pumipigil sa kanila sa pagsamba. Come on, church. And right now, ibang sumamba ang mga tao na may malinis na puso. Kaya sa oras na to, kantahin natin ang inawit natin kanina. Ito ang pagsambang kakaiba kaysa kanina. Dahil ito yung pagsamba ng mga tao na ang puso ay na kay Lord na talaga. A man and a woman of God's own heart. Come on, church. Sambahin mo ang Diyos na hindi nakikigaya sa iba. Sambahin mo ang Diyos sa natural mong paraan. Whatever you want. Sa kabila
ba sa pagkakataon to, palakpakan natin ang Panginoon. He deserves all the glory, the praises and honor. Come on church, sige palakpakan mo si Lord. The best clap offering sa karapat-dapat na Diyos. At sa huling pagkakataon, pwede po ba nating awitan si Lord na nagmumula sa ating puso, na alam natin na ang Diyos na sinasamba natin ay buhay. Father God, tunay na Ikaw ay dakila, Panginoon. At Lord, alam namin na habang kami nag-aawitan, Lord, Ikaw ay buhay na nakikinig sa amin. And Lord God, I declare, anuman ang tagumpay na marating namin, Lord God, lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen.